what is up? Good morning sa inyo mga suave. Medyo matagal-tagal na naman tayo hindi nakapag-vlog. Pero guys lang, at least pa chani-chani tayo. Ngayon, bakit tayo nagpa-vlog? As usual, merong dahilan. So, ngayon, araw ng Sunday, December na pala. Kaya pala ang lamig. So, December 1, Sunday. Ngayong araw na ito, mag-duty tayo kasi this is one of the reasons bakit hindi tayo nakapag-vlog. Hindi natin natuloy-tuloy, no? Isa na tayong ganap na reservist ngayon. Yun, first time natin mag-duty. Actually, dapat matagal lang nag-duty. Kaso, hindi lang ako nakapag-duty kasi wala, busy pa rin eh. Dami pa rin ganap at ginagawa sa buhay-buhay pare. So ngayon, first time na mag-duty as a reservist. Hindi natin alam kung gagawin natin doon, no? Kasi first time natin, hindi natin alam kung ano instructions. Yung mga kasama ko, mga kabady ko, ilang beses na sila nakapag-duty. So at least kahit pa paano may idea at may alam na sila, kung may experience na sila kung paano anong ginagawa doon. Ito kasi after nung training talaga, ito yung first time ko magpapasok, no? So yun, habang mahaba pa naman ang biyahe, pag-usapan natin ang pagiging reservist. Isa sa mga rason bakit ako hindi nakapag-vlog ng tuloy-tuloy dahil sa training. Tinatawag siyang BCMT, Basic Citizen Military Training. Nag-undergo dito yung mga hindi nakapag-training ng ROTC. So ito yung training para sa atin, BCMT, para maging reservist tayo. Gusto ko man i-vlog ang mga pangyayari sa loob ng training. Hindi kasi pwede, tsaka hindi ka training kasi siya eh, gets nyo? Hindi mo siya pwedeng gawing content. Kailangan focus ka doon na magte-training ka. So yun, nag-training ako. Dumaan ako sa butas ng Karayon para may suot kung ano man ang suot ko ngayon na nakikita ninyo. Dami kong may experience doon na mga bagay. Marami kang marirealize na mga bagay habang nasa loob ka ng training. Unang-una na doon, siguro yung pinaka-realize ko, hindi biro maging sundalo. At itong uniforme namin, no, ng mga sundalo at mga kawal, hindi siya biro. So kapag nakakita ka ng uniform personnel, pare, dapat gawin na nating normal yung pagsabi ng thank you for your service. Kahit yun man lang, makapagpasalamat tayo sa kanila. Kasi yun talaga ang pinaka na-realize ko sa training na to. Mahirap kunin ang uniforme na to at mahirap maging sundalo. Tatanggalin mo kung sino ka. Magbubuo ka ng bagong identity mo sa sundalo na walang arte. Oh shit. Diba? Okay. Sabi ko lang walang arte. Maraming alam sa knowledge sa military tactics. Alam mo, ang hirap talaga. Kung makakapagkwento man ako ng short story, yun yung FTX namin. Yun yung final na activity bago ka graduate. Yan, punta kami sa bundok. Umakit kami ng bundok, punta kami sa gubat. Tinuruan kami kung paano mag-survive. Yeah, that's it. Chat muna natin yung iba nating kabady. Hindi sila nag-reply. So baka may ginagawa na sila doon. Punta na lang tayo. Mga katulad ko, isa akong government employee, may mga lisensya ako, may mga pinasa akong board exams. Pwede kayong maging reservist, no? Kailangan kayo ng hukbong katiyahan ng Pilipinas. Yung mga professionals na kagaya natin, pwede tayong mag-reservist para makakapag-serve pa rin tayo sa bansa natin, no? In other ways, marami na rin reservist sa mga nagbabalak mag-reservist at nagre-research. Siyempre, alam nyo na yung mga reservist. May mga reservist tayong artista, may mga reservist tayong politiko. Si Manny Pacquiao, reservist. Actually, yung governor namin dito sa Tarlac, Lieutenant Colonel siya, reservist. Sa mga nagbabalak maging reservist, hindi talaga kayo magsisisi. Sobrang saya. Suot mo itong uniforme na to, marami ka ng kaalaman. Basta hindi ko pwede yung masabi, ma-explain. Kung gusto nyo, nagbabalak kayo mag-reservist, ito na yung sign na yun. Pumunta kayo sa pinakamalapit na CDC o kampo militar, doon kayo mag-inquire. Bakit nga ba ako nag-reservist? Nag-reservist ako kasi una-una sa lahat, lahi ko, father side, siguro 90% sa amin sundalo. Since hindi ako pinayagan na maging sundalo, doon tayo sa reservist. At least kahit pa paano. So syempre, isa na yung para maging proud sa akin yung tatay ko, maging proud yung linya namin, no, no father side.
Itong apelyido nakakabitiso sa dibdib ko ngayon. Pangalawa, gusto ko kahit papaano mapunta sa linya ng national security natin. Ngayon, kapag nagkanda-leche-leche na at hindi na maganda nangyayari sa West Philippine Sea, pag ang conflict umakyat na sa syudad at sa bundok, yan, diyan kami papasok. Saka gusto ko rin mag-serve sa bansa natin kahit papaano, kahit anong bagay man lang. Siguro gamit profession ko, knowledge ko. Nag-reservist ako para maging proud sa akin, pamilya ko, ipaglaban ng Pilipinas kung nagkataon, o pagsilbihan ko ang Pilipinas at ang mga Pilipino. Yan, nag-reservist ako dahil mahal ko ang Pilipinas. Medyo malapit na tayo sa kampo, so hindi ko pwedeng i-video yung loob. Hindi ko pwedeng i-video yung mga activity namin. Kita-kita na lang tayo mamaya. Ingat, sir. Sir. And that concludes the Sunday duty, pare. So, ganun pala. Minsan pag may mga ceremonies lang and trainings yan. Sabi nila sa akin, pinaka-late na daw yung 5 PM na uwi. Pero hindi din daw palaging ganun. Actually, masaya eh. Pero ngayon, medyo naiya pa ako nakapagkausap sa mga ibang mga tao. Hindi po na ako nakipag-usap sa mga iba pang reservist, no, kasi medyo nahiya pa ako first time. Pero masaya. Nag-open kami ng bagong training. Kung papayagan ako, pwede ko naman siguro i-shoot, no, kapag nasa on training na. Tingnan natin kung makakapagpaalam tayo para makapag-shoot kahit papaano. Pero yun nga, eto na ako ngayon reservist na ako. So every Saturday, Sunday, kapag free ako, dun ako sa kampo, naka-duty. Anyways, yun lang siguro for today, no? Proud ako na reservist ako. At gusto ko lang i-share din na ito ang first time ko mag-duty as a reservist. So yun lang.
This is Jay Suave of Suave Moto Vlogs. Ride safe.